Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang, at aking mga anak. Tayo po ay nasa ikatlong araw na ng ating 10 araw na pananalangin. At ang pamagat ng ating pag-aaralan sa oras na ito ay ang dakilang pakikipagbaka. Napakabuti po ng Diyos sa inyo, mga kapatid, at sa akin na siyang nagbigay sa atin ng buhay. Tayo'y dumating sa taong 2019 na maluwalhati ang kalagayan. Nabigyang tugon ang pagkakahirang ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pagtugon at pakikipagsangkot sa Philippines for Christ 2018. Hindi po nabigo ang Diyos sa pagkakapili sa inyo at sa akin, mga kaibigan ko. Nanagumpay ang banal na Espiritu dahil po sa maraming mga kaluluwa na naihanda sa pagbalik ni Kristo Jesus. Patuloy po nating pangangalagaan at sanayin sa paglilingkod ang mga nakababatang mga kapatid na ito. Sana po sa 10 araw na pananalangin ay lalo pang mapalapit ang ating buhay kay Kristo Jesus at lalo pang magunita ang Diyos at ang kapwa, hindi ang ating sarili, sapagkat ang pagtingin sa sarili ang siyang dahilan ng kasakiman at kapalaluan. Ang teksto po na ating bigyang pansin sa oras na ito ay makikita sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 2 hanggang 4. Maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kay sa iba. Ipagmamalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang aklat ng Filipos, mga kaibigan ko, mga kapatid, ay sinulat ni Pablo nang siya'y nabilanggo para sa iglesyang itinatag sa Europa, sa Macedonia, isang lalawigan ng Roma. Isa sa mga layunin ni Pablo sa pagsulat sa aklat ng Filipos ay ang manawagan sa mga taga-Filipos na maging mapagpakumbaba gaya ni Kristo Jesus sa halip na pasupil sa makasariling hangarin at kapalaluan. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ay hindi hangad ang sarili, kundi magmalasakit sa kapakanan ng iba. Ang sabi ng propeta sa nalalabing iglesia sa huling kapanahunan na si Ginang Ellen Gold Harmon White, sa kanyang aklat na isinulat na mga lakad ni Kristo, pahina 4, 43, ang sabi,
ang pakikipagbuno at pakikipagpunyagi sa sarili ang siyang pinakamahirap na kalaban na bubunuin. Hindi po natin kayang makipagbuno sa ating sarili, mga kapatid, dahil ito'y ating sarili nga. Kailangan ang isang makapangyarihang Diyos na si Kristo Jesus na siyang gagawa nito para sa atin upang matalo natin ang ating sarili. At ito'y sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Ito ang iginigiit ni Pablo sa mga taga-Galasya na ang tao ay nararapat maging matuwid sa Diyos at mananampalatayang walang imposible sa Diyos. At lahat ng bagay ay mapanagumpayan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus at hindi sa sariling kapangyarihan. Ito'y sinabi ni Pablo sa aklat ng taga-Galasya. Galasya, Kapitulo 2, versikulo 20. Ito ang sabi, ako'y ipinakong kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman at ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ang dapat lamang nating gawin, mga kapatid, upang maiwaksi ang sarili ay hayaang nabubuhay si Kristo Jesus sa atin at ituring na patay ang ating sarili. At ang ikinabubuhay natin ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Siya na ang makikipaglaban para sa atin, hindi managumpay ang sarili natin kung siya ang makikipaglaban sa atin. Dagdag pa ng propetang si Ginang Ellen White sa kanyang aklat na mga hakbang tungo kay Kristo, pahina 43, ito ang sinasabi sa wikang English. The whole heart must be yielded to God, or the change can never be wrought in us by which we are to be restored to His likeness. The warfare against self is the greatest battle that was ever fought. The yielding of self, surrendering all to the will of God, requires a struggle. But the soul must submit to God before it can be renewed in holiness. Mga kaibigan, kapatid, magulang at mga kabataan, upang mapanagumpayan natin ang pakikipagbuno sa ating sarili, ay wala tayong ibang dapat gawin kundi isuko natin ang ating buong puso sa Diyos. Ngayon, ako'y hihiling sa inyo na tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos, ang pinakamahirap po na kalaban ng aming buhay bago po kami ay pupunta sa langit ay ang aming sarili. Ama, hindi po namin kaya ito, O Diyos.
na mapanagumpayan. Kundi kailangan po namin ang kapangyarihan ng aming Diyos na si Kristo Jesus. Sa pamamagitan po niya, O Diyos, mapanagumpayan po namin ang pagiging makasarili. O Diyos, amin pong idalangin na magkaroon kami ng puso at isipan na magmahal sa aming kapwa, mahalin ang hindi karapat-dapat mahalin, patawarin ang hindi karapat-dapat patawarin, bigyan ang hindi karapat-dapat bigyan. Ang iba, Panginoon, ay bigyan naming pansin, hindi lamang ang aming sarili. Sa taong ito, O Diyos, kayo nawa ang maghari sa aming buhay. Kayo nawa ang maging Panginoon ng aming buhay, hindi ang aming sarili. O Diyos, madagumpay nawa ang banal na Espiritu sa aming buhay. Ito ang aming dalangin, tanggapin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pag-aaral. Kayo po ay patuloy kong inaanyayahan na subaybayan pa ang mga susunod pang mga episode ng ating 10 araw na pananalangin. Pagpalain po kayo mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang at mga kabataan ng ating Panginoong Diyos.